Good evening. Welcome to my YouTube channel. Okay, gusto ko i-share sa inyo itong yung unawa ko lang sa interview na ginawa. Mahabang interview ito, pero konti lang yung pinapakita ko sa inyo. Tungkol ito sa interview ni Miss Karen Davila sa ANC dito kay presidential sister na si Senadora Amy Marcos. Kasi ang buod ng interview nito ay tungkol sa pagtatanong niya na tungkol sa hidwaan ng parang mga Duterte at sa Marcos ano. So nilinaw lang mga tanong, so hindi ko isa-isahin kung ano yung tanong, ano yung sagot. Kuha na lang sa pag-unawa ko sa mga sagot. So ang ginagawa ni ah, Senador Amy na parang lumalabas na hindi niya hin, parang kampi siya ng mga Duterte. Sinabi naman niya na hindi naman siya kakampi ng mga Duterte, kundi ang function niya is para to maintain the unity, na manatili yung unity team. Kaya lang naman ito nagkaroon ng hidwaan dahil nga itong sa paniniwala, kung hindi man lahat dahil sa ICC, isa yon sa mga dahilan na uh, inayawan ng mga Duterte, at itong ding pagsulong ng Kongreso ng People's Initiative. So naniwala kasi siya na hindi pa napapanahon ang pagbabago ng charter change o pagkaroon ng charter change, at saka itong pagsulong ng People's Initiative, na lalo na parang ito'y nabahiran sa balita na ito'y binabayaran ang mga pupirma. At maliban pa dyan, may isyong binabayaran ang mga nagpipirma. Ito din ay, pag sinabing People's Initiative, dapat daw ito ay nanggagaling sa tao, hindi yung ang kongreso o yung mga kongresista o yung mga distrito ang nagpasimuno na para magkaroon ng pirmahan. Sinabi din ni Senador Amy na hindi naintindihan ng mga tao dahil sa salitang English na talagang namang kahit may pinag-aralan ay hindi naman maintindihan nga yung mga legalities na pinagsasabi na nandoon sa pinipirmahan ng tao. Talagang naniniwala din siya na may haka talaga na may ibang plano daw ang kongreso, na talagang hindi lang yung ang economic part ang babaguhin. Kabuhan, masasabi mo na parang ang talino ni Senator Amy, at concern siya sa kapakanan ng ayaw niyang masira uli yung pangalang Marcos na nasira na dati at pinagbigyan muli na sila uli. So gusto na niyang hindi ito masisira dahil naniwala siya na talagang sa sobrang kabaitan ng kapatid niya ay ito ay merong nasa likod, kaya nagbago ang mga napag-usapan nila dati. Ayaw, naniniwala si Presidente Marcos na hindi pa napapanahon na magkaroon ng charter change.